Nako, ito na. Nagsalita na po si Pangulong Marcos tungkol diyan kay Jonathan Morales na testigo galing sa oposisyon o tinatawag kong mga galing sa mga vlogger na anti-Marcos. Okay? Professional na liar daw. Ito po ang sinabi ng ating Pangulo sa ambos interview diyan po sa Mindanao. Ayan o. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantayin niya. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, parang yun ang doon ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Thank you, Mr. President. Wow. Sapol na sapol. Galit na ang presidente. Kita nyo? Yan, gusto ko, Mr. President, magalit ka. Kita nyo yung mukha niya at saka yung deliver ng kanyang sinasabi. Professional liar. Hulugan, bayaran na testigo. Yan po ang description ni Pangulo. Diba? Kita nyo? Galit na siya. Naku, Mr. President, yan po ang gusto ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters na dahan-dahan magalit ka na. Dahil kasi sobra talaga ang paninirang ginagawa sa iyo ng mga ayaw sa ating gobyerno ngayon. So, ayan, no? Antindi. O, reviewin po ninyo yung mga huli at late na nakapanood. Sinabi niya, professional liar, hulugan, bayaran na testigo, kaya ayaw niyang patulan. At napakarami raw ng record. O, paano yan, Senador Bato de la Rosa? Naniniwala ka sa sinasabi niyan? Ay ngayon, tama yung sinabi ng ibang senador. Tama yung reaksyon ng taong bayan. Hindi ka panipaniwala yung si Morales na yan na naninira kay Pangulong Marcos at sa iba pang mga personalities na kanyang isinasangkot tungkol sa drugs. Wala naman palang katotohanan. Iisipin mo, presidente ang nagsalita. Alam niyo, pag presidente ang nagsabing professional liar at hulugan, bayaran ang isang testigo, walang kakwenta-kwenta yan. Hindi dapat pinapaniwalaan. Kaya ikaw, Senador Bato de la Rosa, nagsalita na ang Pangulo ng ganyan, itutuloy mo ba? Kasi po, next week, ang balita ko, magre-resume pa na naman yung committee ni De La Rosa at itutuloy ang investigasyon at papakinggan si Morales. Ayan naman pala, ganyan ang description ng Pangulo. Di ba nakakahiya yan? Yan ang tahasang paninira. At nakita nyo doon sa mukha ng Pangulo, galit siya. Gusto niyo ulitin ko? Ulitin ko para makita, baka akala nyo nagbibiro tayo. Tingnan natin kung pwede pa natin ulitin. Galito ang Pangulo doon sa kanyang mga pinagsasabi. What an President Marcos contribute? Dali lang natin, mahaba yung interview. Ang interview kasi yan See a need for loyalty check po. Ayan, loyalty check. Hindi naman, wala daw loyalty. Nakita namin 20 kilos, kundi 50 kilos. Yan, sandali ito yun, pakinggan nyo. May comment po ba kayo Galit siya, kay Agent Morales na ano po yung ulitin masasabi ko po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya yan eh. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantayin niya. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, parang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Ayun, Thank you, Mr. President. Ayun, galit Kita nyo hindi galit na yung boses at saka mukha ng Pangulo. Ayan, Morales, nakikinig ka ba? Pinansing ka na ng Pangulo, pero sinabing liar ka. Bayaran ka raw, o parang hulugan ka eh. Para yung kanta, pag naghulog ka ng pera, kakanta. Kahit anong kanta, kakanta, basta naghulog ka ng pera. Ay, nako Presidente yan. Nako, nakakatuwa. Ulitin ko Yan ang gusto kong marinig. Sana nga ay mapadalas yung may halong galit na ang Pangulo. Kasi inaabuso na talaga siya. Yung mga nagpapabagsak
at gustong siraan ang ating Pangulo ng tuloy-tuloy para magalit ang taong bayan. Di ba yun ang ginagawa nila? Ginagalit ang taong bayan para magalit sa ating Pangulong Marcos. Nararamdaman ng Pangulo kasi ikot ng ikot siya sa buong Pilipinas, namimigay ng mga ayuda at kung ano-ano. Galing Zamboanga isang araw, tapos South Cotabato, South Sultan Kudarat, General Santos, iniikot niya ang Mindanao. Nagbibigay siya ng milyon-milyong ayuda sa mga farmers at mga mangingisda. Pagkatapos sisiraan lang po ng mga politiko, ginagamit ng politiko na gustong bumalik sa kapangyarihan. Nakakaya kayo. Nakakaya yung mga Pilipinong ganyan. Nakikita sa buong mundo ang Pangulo trabaho ng trabaho. Pero merong sektor na lahat na lang klaseng paninira gumagamit katulad niyan. Itinuring niyang professional liar at saka bayarang testigo. Hulugan daw eh. O di ba? Ayan. So, sana itigil na ho yung ganyan. Magkaisa na tayo. Ang problema sa climate change ay problema ng mundo. Mataas na bilihin, nandyan pa rin dahil problema sa buong mundo. Mabuti nga tayo may kadiwa. At yung pagbibigay ng ayuda sa maraming lugar. Tulungan na lang natin po ang ating Pangulo. Kasi pag tinulungan natin ang Pangulo at nagtagumpay siya, lahat tayo makikinabang. Gumaganda ang imahe ng Pilipinas at ng Pilipino sa international community. Pero kung kayo gumagamit ng mga professional liar, professional na sinungaling, bayarang testigo, abay paninira lang po yan. At ang Pangulo hindi magsasalita ng ganyan kung walang pinanghuhugutan. Ano ang pinanghuhugutan niya? Siya po yung Commander-in-Chief. Lahat ng intelligence report, lahat ng impormasyon nakakarating sa kanya. At yung sinasabi niya na laban niya kay Morales, ay malamang yan ay galing sa intelligence report ng gobyerno. Ayan. So, iyak dito ang mga gumagamit na mga vlogger na anti-Marcos. Iyak dito yung grupo na atat na gustong mag-take over at siraan ang gobyerno, sirain ang mga Pilipino para magalit sa Pangulong Marcos. Huwag po kayong ganyan. Hindi ho kayo magtatagumpay. Maniwala kayo. Ang magandang pamamalakad at nararamdaman at nakikita ng taong bayan tungkol sa ekonomiya at iba pa. Hindi ho yan basta-basta bibigay. Tumigil na po kayo ng paninira. Please lang po. Tayo ay lahat Pilipino, magtulungan na lang tayo. Tulungan natin si Pangulong Marcos, 4 na taon ang natitira. Hindi po matagal yun, napakadali ng 4 na taon. Pagdating ng 2028, may presidential election, o di saka kayo kumandidato. Diba? At pag nanalo kayo, di kayo mag-awak ng pamahalaan. Kung ayaw nyo, di tanggapin nyo kung ayaw ng taong bayan. Ganun lang po. Hindi yung nagmamadali kayo. Kaka-eleksyon lang eh. Halos nag-uumpisa pa lang itong 2 taon ng ating Pangulo ay winawasak na ninyo. Ay kaso bukong-buko naman kayo. Kaya pala nakarelax ang Malacanang ay alam nilang kalokohan lahat. At yan na nga po. Inuulit ko Kaya ako inulit yung video at saka yung boses. May galit na siya. Hindi siya nakangiti, galit na yung mukha, pati yung pag-deliver ng salita sa interview, ambos interview yan ng mga mamamahayag sa Mindanao. Yan, Mr. President. Dalas-dalasan mo yan. Gustong-gusto ko nagagalit ka. Kasi ang daming Pilipino, o hindi man madami, merong Pilipino pasaway, abusado, walang galang sa iyo at sa ating mga batas.